Nakaugalian na ng mga debotong Pilipino na magsagawa ng pabasa tuwing Semana Santa. Sa panahong ito, pinapatunayan ng mga Pilipino kung gaano kahalaga ang pagiging buhay o ang buhay Kristiyano. Si Vel Custodio sa detalye. Sa simpleng bahay na ito sa Tondo sa Maynila, 12 taon nang idinaraos ang pabasa sa bahay ni Bernard tuwing Lunes at Miyerkules Santo. Ito sa pinakamahalagang kaugalian namin simula pa nung kabataan po namin. Dahil ito po pinamulat sa amin ng mga magulang namin. Ang pagpapanata po namin ito ay mahalaga para pagpapatunay na ganong ang halaga ng pagiging isang buhay Kristiyano. Hindi lang pamilya ni Bernard, kundi maging ang mga kapitbahay niya ay nagtitipon sa kanyang tahanan para sa pabasa. Kasama na rito ang 17 taong gulang na si Rog, na susunod na kamanero o tagapangalaga at may-ari ng puon na ginagamit sa pabasa. Ito po ay mahalaga sa ating buhay Kristiyano bilang isang Katoliko dahil ito po natin inaalala ang pasyon ng pagkabuhay at pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo. Payo ni Rog sa mga kabataang kagaya niya. Para sa mga kagaya kong kabataan na malayo sa simbahan at hindi natin pinapalagaan ang ating buhay Kristiyano, kahit ko kayo na ating palalimin ang ating pananampalataya. Araw at gabi, salita ng mga deboto sa pabasa. Hindi alintana ang pagod o puyat, basta't maipagpatuloy nila ang panata. Kagaya nila Bernard at Rog, ang pabasa ay tradisyon na minanapa sa kanilang mga ninuno. Para sa iba, ito'y panalangin, pasasalamat sa biyaya, paghiling ng kapatawaran at gabay. Sa bawat taludtod na inaawit, buhay na buhay ang alaala ng sakripisyo ni Kristo, paalala ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Sa gitna ng ingay ng makabagong mundo, ang pabasa tuwing Semana Santa ay nananatiling tahimik na paanyaya para magnilay, magdasal at magbalik loob. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.